Nananatili pong isa sa mga mainit na balita hanggang sa ngayon po ang pagkamatay ng isang flight attendant dahil daw po sa ruptured aortic aneurysm. At upang madagdagan po ang ating kaalaman kung ano nga ba itong ang aortic aneurysm, makakapanayan po natin ang cardiologist at dati pong kalihim ng Department of Health, Dr. Esperanza Cabral. Magandang umaga po, Dr. Cabral. Magandang umaga sa inyo. Dr. Cabral, this is Diane Kirer po and Gab Bayan. Live po tayo ngayon sa Rise and Shine Pilipinas sa PTV. So, Dr. Cabral, give us a general background. Ano po ba itong aortic aneurysm? Ang aortic aneurysm ay isang condition dun sa ating tinatawag na aorta. Yun ang malaking artery o blood vessel na nanggagaling sa puso at nagdi-distribute ng dugo sa lahat ng parte ng katawan natin. Pag sinabi natin na merong aortic aneurysm, ang ibig sabihin nito ay merong parang mahinang portion dun sa wall ng aorta at ito ay lumolobo, kaya yun ang tinatawag na aortic aneurysm. Pag lumobo siya, manipis yung wall, kaya pwede siyang madali na masaktan at pwedeng pumutok. At pag pumutok, yun ang tinatawag na ruptured aortic aneurysm. Right. Good morning, Doc. This is Gab Bayan po. Doc, in light Good morning. Good morning. In light of the recent issues that we have seen, Doc, ang aortic aneurysm po ba ay 100% nakamamatay? Gaano po ba ito kadelikado, Doc Cabral? Delikado siya at karamihan nga ay namamatay within a few hours kung mag-rupture yung aneurysm. Hindi lahat. Pwede din na yung rupture ay maliit lamang, kaya yung pagdaloy ng dugo palabas mula dun sa artery ay medyo mahina, at kung ito ay ma-diagnose kaagad, pwedeng maisalba yung tao sa pamamagitan ng surgery o operahan siya at patatakban yung butas na yun. May mga nagtitrigger po ba para pumutok yung ugat na yun, Doc Cabral? Like yung sobrang inom, sobrang stress, may mga ganong circumstances po ba na nagtitrigger para magkaroon po nitong ruptured aortic aneurysm, Doc Cabral? Merong mga circumstances na nagtitrigger na mag-rupture yung aortic aneurysm, pero hindi kasama dito ang sobrang pag-inom at sobrang stress masyado. Kung ma-traumatize, kunyari, mabunggo ka, tapos ma-traumatize yung portion na mahina na, pwedeng pumutok siya. Kung sa pag-inom lamang, hindi yan trigger factor para pumutok ang isang aneurysm. Kung sakali naman na tumaas masyado yung blood pressure mo, pwede yon na mag-trigger ng pagputok ng aortic aneurysm. Ang genetics po ba, o namamana po ba itong ganito, Doc? Merong namamana na weakening ng wall ng aorta na nagpo-produce ng aortic aneurysm. Meron namang dahil lamang sa degenerative condition, pag matanda na tayo, medyo hindi na matibay ang ating mga blood vessels, kaya pwedeng magkaroon ng aneurysm. I would like to connect this dun sa scenario ni Christine na she's just 23 years old, Doc Cabral. Pero pumutok na yung ugat, nagkaroon na siya ng ruptured aortic aneurysm. Ano pong masasabi niyo po dito considering she's very young? Well, wala akong masasabi particular sa kaso nitong si Christine dahil sa hindi ko alam ang kompletong autopsy report niya. Pero tama ka, kung 23 years old, bihira ang nagkakaroon ng aortic aneurysm at bihira na pumuputok. Pero hindi ibig sabihin na hindi pwedeng mangyari. Pero hindi ko alam kung yun ang nangyari kay Christine o hindi. Right. Doc, sinasabi ng isa sa dalawa lang na forensic pathology expert dito sa Pilipinas na hindi raw po kumpleto ang naging autopsy report na ginawa ng medical legal, kaya hindi rin 100% na masasabing it could be caused just by the aortic aneurysm. Doc, what can you say about this po? Well, magre-rely sa sinabi ng ating mga forensic pathologists. Baka mas kompleto yung datos na nakita nila. Ako talaga, wala akong nakita na report. Ang nababasa ko lamang at naririnig ay yung nakikita ko sa media. Para sa ating mga manonood, Doc, paano po ba may iwasan ng aortic aneurysm?
minsan hindi mo siya maiiwasan Talagang nangyayari lang siya. So, yun sa mga panahon na yun, wala tayong magagawa para iwasan siya. Ngayon, kung meron naman tayong aortic aneurysm, kailangan ay kontrolado palagi yung blood pressure natin kasi sabi ko nga sa iyo, pag tumaas yung blood pressure, pwede ito na makatrigger ng pag-rupture at nung aortic aneurysm na yon. Sa susunod pa ay kailangan mahusay ang lifestyle natin para yung blood vessel natin ay mapanatili natin na malusog at hindi mahina. Ito po bang mga ganitong, kumbaga na possible na mag-rupture yung aortic aneurysm, na-determine po ba ito sa pag-conduct ng mga medical examination? Kasi I understand yung mga employees naman po nag-undergo ng mga ganitong examination, ma'am. Yes, kung minsan makikita mo ito, kung suswertehin ka just on routine medical exam, swerte na makita mo, so may warning ka, kaya pwede kang mag-ingat. May times naman, kasi hindi naman araw-araw magpapa-medical exam ka. So, between one medical examination and another medical examination, pwede siyang tumubo. Alright, well, thank you for your time and thank you for enlightening us today. Maraming salamat po, Dr. Maraming Esperanza salamat Cabral. Isa pong cardiologist at dati pong kalihim ng DOH. Mabuhay po kayo, ma'am. Ayan, maraming salamat, Doc.